Mainit ang sikat ng araw kahit maaga pa. Sa may dulo ng makipot na eskinita, naroon ang bahay kung saan nakatira si Andoy. 6 na taong gulang si Andoy at sa murang isip niya, yun na ang kinalakihan niyang mundo, kasama ang kanyang Lola Nena. "Bangon na, apo!" tawag ni Lola Nena mula sa kusina. Rinig ni Andoy ang pagkalansing ng kawali na parang mahinang kampana sa umaga. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at dinig ang ingay ng mga batang naglalaro na agad sa labas. Gusto niyang maglaro agad pero syempre may usapan sila ng lola niya na tuwing hapon lang lalabas. At kapag umaga, tutulong siya sa gawaing bahay. "Lola!" mahinang tawag niya pagkatapos magmumog at maghilamos. "Ano pong ulam?" ngumiti ang matanda. "Ano pa? Di sinangag at itlog. Paborito mo, di ba?" Tumawa naman si Andoy. Naging paborito lang naman niya yon dahil yon ang madalas nilang kainin tuwing umagahan. Pero mas lalo niyang gusto ang paraan ng pagngiti ni Lola Nena tuwing ilalapag ang plato sa harap niya, na para bang pinakamagarang almusal yon sa buong mundo. Umupo si Andoy sa bangko. Pinagmamasdan niya ang sinangag ng lola niya na medyo tuyo. Medyo sunog sa bawang pero mabango. May isang itlog na prito para sa kanya. Napansin niyang wala pang plato si Lola Nena. "Lola, kayo po. Nasaan po ang pagkain niyo?" "Ay, kumain na ako kanina pa, apo." Kinuha nito ang takore at nagsalin ng kape. "Magkakape na lang ako." Hindi pa niya lubos na uunawaan, pero may kutob si Andoy. Hindi pa kumakain si Lola Nena. Uminom ito ng kape dahil ang totoo, wala pa naman talaga itong sariling almusal. "Bakit parang gutom ka po?" inosenteng tanong ni Andoy. "Ay, ewan ko sa'yo." Malambing na ngumiti ang matanda. "Kain ka na riyan. Lumamig na yung itlog mo." At dahil bata pa, naniwala muna si Andoy. Pero sa murang edad, alam niya na mas madalas magpaubaya ang lola niya kapag kulang na ang pagkain. Kapag ubos na ang pera nila, nagtitipid na ang matanda para magkasya sa mga susunod na araw. Habang kumakain sila, dumaan ang isang tricycle ng mabilis sa kalsada. Narinig ni Andoy ang sigaw ng driver na nagtatawag ng pasahero. Rinig din niya ang mga tsismosa sa kanto. Pinag-uusapan kung sino na naman ang nag-away, kung sino ang may bagong utang o kung sino ang may bagong anak sa kung sinong lalaki. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga usaping yon. Pero alam niyang iba ang buhay ng ibang tao. Hindi lahat ay pare-pareho. Maya-maya ay umilaw ang lumang cellphone ng kanyang lola. "Si Mama po?" mabilis na tanong ni Andoy. Napatingin si Lola Nena saglit bago sagutin. "Hindi. Number lang ng kapitbahay. Sisingilin daw yung bayad sa tubig." Ngumuso siya nang mapagtanto na umaasa na naman siya sa tawag ng kanyang mama. May mga ilang buwan na hindi nagpaparamdam ang mama niya, kaya parang himala kapag tumatawag ito. Habang nagsisimula ng maghugas ng plato si Lola Nena, tinanong ulit ni Andoy, "Lola, bakit hindi po tumatawag si Mama?" Huminto ang matanda saglit. "Busy lang siya, apo. Nagtatrabaho sa malayo." "Pero bakit minsan lang siya magpadala ng pera? Minsan lang po siya tumawag sa akin. Kapag tatawag, parang sobrang dali lang. Ayaw niya pong pakinggan kapag may kinikwento po ako." "Mahirap doon. Hindi ganon kadali kumita. Saka pagod ang mama mo, kaya gusto na agad magpahinga." Sagot ni Lola Nena na palagi niyang naririnig na dahilan. Hindi yun ang sinasabi ng ilang kapitbahay. May narinig na si Andoy minsan habang naglalaro siya sa harap ng tindahan. "May bago na namang pamilya yung nanay niyan. Hay, hindi na inalala yung bata."
Hindi niya lubos na nauunawaan noon. Ngayon, pakiramdam niya ay may dapat siyang tanungin. Kaso, parang ayaw naman siyang sagutin ng tama ng mga taong nasa paligid niya. "Lola," mahina niyang sabi habang sumusunod sa matanda papunta sa labas. "Galit po ba kayo kay Mama?" Napatingin si Lola Nena sa kanya. May lungkot sa mga mata nito pero may tapang din. "Hindi ako galit. Basta, huwag mo nalang problemahin ang mama mo, apo. Nandito naman ako at aalagaan kita. Basta mag-aral ka ng mabuti. Huwag ka nang masyadong mag-isip sa mga bagay-bagay." Tumango na lang si Andoy. Kapag ganoon ang tono ni Lola Nena, ibig sabihin ay ayaw na nitong pag-usapan ang mga bagay na tinatanong niya. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng pera kahit papaano. Medyo may kita naman kasi ang lola niya sa maliit nilang tindahan na mga kape, instant noodles at sigarilyo lang ang tinda. Nagbebenta rin ng turon ang kanyang lola. Pero dahil nagagamit at mautang, mas madalas na wala talagang laman yon dahil hindi agad sila makapamili. Saka lang sila nakakapamili kapag may padala ang mama ni Andoy na minsan mayroon at minsan ay wala. "Halika, apo," sabi ni Lola Nena habang inaakay siya. "Bili tayo ng kaunting gulay sa kanto. Kakain ka ng gulay, ha? Sasarapan ko ang luto." Habang naglalakad, napansin ni Andoy ang mga tingin ng mga kapitbahay. May ilang nakangiti, may ilang nakataas kilay. Hindi niya alam kung bakit. Ang alam lang niya, kapag dumaraan sila ni Lola Nena, parang ito ang pinakamalakas na lola para sa kanya. Pagdating sa tindahan, nagsalita ang ale. "Aling Nena, may utang ka pa. Magkano pang idadagdag mo?" Huminga ng malalim si Lola Nena. 2 pirasong talong, saka itong sayote at kalahating kilo nitong mga ginayat na gulay. Napatingin si Andoy sa mukha ni Lola Nena. Parang hindi ito humihinga habang hinihintay ang sagot ng tindera. "Okay, sige. Pero next week bayad na." Tumango agad ang matanda. Oo, next week." Pag-uwi, bitbit ni Andoy ang mga pinamili nilang gulay. Tahimik lang siya habang nakahawak sa kamay ng kanyang lola. Marami siyang gustong itanong pero hindi niya alam kung papaano. Pagdating sa bahay, napaupo siya sa bangko. "Lola, kapag lumaki po ako, bibili ako ng maraming pagkain." "Aha?" Natatawang sagot ng matanda habang pinupunasan ang pawis. "Ano ka ba? Bata ka pa. Maglaro ka na lang muna." "Hindi po, Lola. Totoo po." Giit niya pa. "Ayoko po kayo na nagugutom." Saglit na natigilan si Lola Nena. Napaupo ito sa tabi niya at hinaplos ang buhok ni Andoy. Kapag ginagawa yon ng lola niya, tila yon ang pinakakomportableng pakiramdam sa buong mundo. "Hindi ako nagugutom, apo," bulong ni Lola Nena. "Hindi ako nagugutom kapag ikaw ang kumakain." "Pero hindi po totoo yun," protesta niya. "Nakikita ko po kayo. Parati niyo sinasabi na busog na kayo." Tumawa si Lola Nena, pero may luha na sa gilid ng mata. "Ewan ko sa'yo. Ang talino mo talaga. Kung ano-ano na lang ang napapansin mo." "Lola, bakit ka po umiiyak?" "Masaya lang ako," sabi nito. "Masaya ako na pinili kong alagaan ka, apo." At kahit bata pa, kahit hindi pa niya masyadong naiintindihan ang lahat, alam ni Andoy ang nararamdaman niya. Gusto niyang gawin ang lahat para kay Lola Nena. Habang lumulubog ang araw at unti-unting humihina ang ingay sa labas, nakahiga si Andoy sa tabi ni Lola Nena at nakikinig sa tibok ng puso nito. 10 taong gulang na si Andoy nang maramdaman niyang bumibigat ang buhay nila. Mas naintindihan niya na kasi ang bigat ng lahat para lang mabuhay, kahit na walang-wala ka. "Lola, uminom na po kayo ng gamot.
sabi ni Andoy habang inaabot ang baso ng tubig. Mamaya na apo, masakit ang tiyan ko pag wala pang laman, sagot ni Lola Nena, pinipilit ngumiti kahit halatang nanghihina. Nilalagay ko na po sa cooler ang mga ice candy, ibebenta ko na po, paalam ni Andoy at naghahanda na agad sa mga ibebenta niya. Ano ka ba, Andoy? Maglaro ka muna, tutol ng kanyang lola. Pero hindi na bata ang pakiramdam niya. Hindi na rin masaya ang paglalaro kapag nakikita niya na may mga bagay na hindi nabibili. May gamot na hindi mabili agad at may mga araw na si Lola Nena ay halos hindi makatayo dahil sa pananakit ng mga tuhod kapag sinusumpong. Kaya ko na po, Lola, sagot ni Andoy at kinuha ang kanyang sombrero. Hindi po ako mapapagod. Kaya ko po to. Tingnan niyo po, pag uwi ko, mauubos ko po itong mga ice candy, Lola. Kahit kung minsan, napapagod naman talaga si Andoy. Pero hindi niya inaamin yon. Ayaw niyang mag-alala ang matanda. Isa pa, parang nawawala ang pagod niya kapag kumikita na siya. Sa labas ng bahay, mainit ang araw. Dinala ni Andoy ang maliit na cooler na puno ng ice candy. May mango, buko at chocolate flavor. Ice candy! Tig sa 10 lang! Minsan, marami ang bumibili. Minsan, kaunti lang talaga. Pero isang benta man o 10, lagi niyang iniisip na kahit piso, okay nang pandagdag sa gamot ni Lola Nena. May lumapit na batang babae, kasing edad niya. Chocolate po. Inabot niya naman. Salamat. Tinakbo nito ang ice candy papalayo at hindi nag-abot ng bayad. Napatigil si Andoy. Uy! Uy, yung bayad mo! Tumingin ang bata sandali bago tumakbo ng mas mabilis pa. Mabuti na lang at bumalik ito at tatay ang nagbayad. Humingi ng pasensya dahil talagang maloko ang anak nito. Pag uwi niya, nakita niya si Lola Nena sa harap ng maliit na mesa. Nakayuko ito habang pinipisil-pisil ang dibdib at inuubo ng sunod-sunod. Lumapit agad si Andoy. Lola, masakit po ba? Hindi naman ganong masakit, sagot ni Lola Nena habang hinahabol ang hininga. Pagod lang. Kapag may ubo at sipon ako, mahirap gumaling. Kaya naman, inasikaso niya agad ang kanyang lola. Inabot niya ang mga kailangan nito. Ang mga bagay na kaya namang gawin ni Andoy, ginagawa niya para makapagpahinga ang kanyang lola. Kinahapunan, nagpunta sila ni Lola Nena sa bahay ng kapitbahay para maglaba. Doon kumikita ang matanda paminsan-minsan. Si Andoy ang nagbabanlaw at nagsasampay para hindi mahirapan ang lola niya. Pagdating nila, sumalubong ang babae na tila hindi man lang natuwa sa presensya nila. Masungit kasi talaga ito. Oh, Aling Nena, dumating ka rin. Ano na lang bilisan mo. Marami pang labahin. Pero fixed price ha, 350 lang. May washing machine naman ako. Tapos, kusutin mo lang yung mga dapat kusutin. Umupo si Andoy malapit sa poso at pinanood si Lola na nagkukuskos at nagkukusot ng mga dapat kusutin. Kapag may mga mabibigat itong ilalagay sa washing machine at aahunin, mabilis na tumutulong si Andoy. Lola, bulong ni Andoy. Huwag niyo na pong kunin yung ganitong trabaho. Hindi po natin kaya, lalo na po ikaw. Ano ka ba? Sagot ni Lola Nena at pilit na ngumiti. May bayad ito. Pambili natin ng bigas. Sayang naman. Saka okay lang naman ako. Nandito ka rin para tulungan ako kaya hindi nakakapagod. Ngumuso naman siya. Ayoko po kayong mapagod. Nag-aalala na talaga si Andoy dahil matanda na ang lola niya. At habang pinapanood niya ang paghampas ng tubig sa labada, naiintindihan niya na may mga trabahong hindi mo naman gustong gawin pero kailangan talaga dahil walang ibang choice. Nang matapos ang labada,
Kumita naman sila pero halatang mas malaki ang inalis na lakas sa katawan ni Lola Nena kaysa sa nakuha nilang pera. Habang naglalakad pa uwi, huminto si Lola Nena at inalalayan ang sarili sa railing ng footbridge. Sandali lang apo, napapagod ang lola. Lola, uwi na po tayo. Sakay na lang po tayo. Huwag na po kayong magtrabaho bukas. Magbebenta na lang po ako ng ice candy. Hindi na po ako papasok sa school. Umiling agad ang lola niya. Kailangan, Andoy. Isa pa, magagalit ako kapag hindi ka nag-aral. Wala akong kahit na anong maipamamana sa'yo. Kaya yan lang ang magiging pwedeng paraan para gumanda ang buhay mo, Andoy. Ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari at kahit gaano kahirap ang buhay, sisikapin mo pa rin ang mag-aral. Tumango si Andoy at humawak sa braso nito. Ayoko lang po na makita kayong napapagod. Tumawa si Lola Nena at hinawakan ang kamay niya. Alam ko nag-aalala ka, pero ayos lang talaga ako. Hindi mo kailangan mag-alala. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi dahil sa ingay ng kung ano, kundi dahil ng mas malakas na ubo ng kanyang lola. Lola, inom na po ng tubig. Agad siyang tumayo at kumuha ng tubig. Pero umiling ang matanda, hawak ang dibdib at pilit pinipigilan ang paghingal. Andoy, huwag kang mag-alala. Okay lang ako, matulog ka na ulit. Hindi yun totoo. Nararamdaman ni Andoy iyon. At doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Si Lola Nena ang kaisa-isang taong pinakamahal niya sa lahat. Siguradong masasaktan siya ng sobra kapag nawala ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto, humupa ang ubo nito. Napaupo si Lola Nena sa gilid ng kama. Pilit siyang pinapanatag ng matanda. Kaya maya-maya ay nakatulog na ulit silang dalawa. 15 taong gulang na si Andoy nang tuluyan niyang maramdaman na hindi na siya bata. Sa umaga, estudyante siya. Sa hapon naman, nagtatrabaho siya sa panaderyang malapit sa kanto. Tagabuhat ng harina, tagabalot ng mga tinapay, at tagahugas ng mga ginamit. Pag-uwi niya tuwing gabi, naroon si Lola Nena, nakaupo sa kahoy na bangko at nakangiti kahit halatang hinihingal. Kamusta ang eskwela, Andoy? Tanong ni Lola Nena habang pinupunasan ang pawis niya, kahit medyo nanginginig na ang mga kamay nito. Okay lang po, Lola. May quiz lang bukas. Sagot niya, pinipilit gawing normal ang lahat kahit alam niyang mahirap. Mag-review ka, pero kumain ka muna. Nakapagluto naman ako ng sinabawang gulay at pritong galunggong, sagot ng matanda. Kumain na nga si Andoy. Kumain na ang lola niya, kaya siya na lang ang mag-isang kumain. Bago mag-review, naglinis na rin siya ng bahay at naglaba. Matanda na si Lola Nena at may mga bagay na itong nahihirapang gawin. Hindi lang umaamin, kaya ang ginagawa ni Andoy, inuunahan niya na agad ang matanda sa paggawa ng gawaing bahay. Isang hapon, nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa dingding habang hawak ang notes. Si Lola Nena naman ay nasa tabi niya. Tahimik na nagtatanggal ng mga sinulid sa sirang damit na kailangan nitong tahiin. Lola, sabi ni Andoy habang sinusubukang intindihin ang algebra. Bakit po ganito? Hindi ko maintindihan tong x at y. Hindi ko rin maintindihan niya noon, natatawang sagot ni Lola. Pero matalino ka, Andoy. Mahahanap mo rin ng sagot dyan. Kaya mo yan. Alam mo namang hindi rin ako masyadong matalino, apo. Napangiti si Andoy. Sinubukan niya na lang na sagutan. Kahit hindi niya alam kung tama ba o mali ang ginagawa niya. Pero bigla na lang siyang natigilan nang marinig ang bumagsak sa sahig. Paglingon niya, nakita niyang nakahandusay si Lola Nena. Ang tinatahi nitong damit nalaglag sa gilid at ang kamay nitong kanina lang ay gumagalaw, ngayon ay wala ng lakas. Lola,
nanlalamig ang katawan ni Andoy. Gumapang ang takot mula sa dibdib hanggang lalamunan. "Lola!" sigaw niya habang nanginginig ang boses. Lumapit siya, tinaas ang ulo ni Lola Nena, pero halos mawalan siya ng hininga nang makitang nakapikit ito at sobrang mahina na ang paghinga. "Lola, gumising po kayo!" Gumalaw ng kaunti ang matanda, ngunit hindi bumangon. Walang lakas si Lola Nena. Parang kinukuha ng mundo ang tanging tao na may halaga sa kanya. Tumayo si Andoy at halos matumba sa sarili niyang panginginig. "Tulong! Tulong naman po!" Tumakbo siya palabas ng bahay at kumakatok sa pinto ng kapitbahay. "Kuya Ramil! Ate Tess! Si Lola nahimatay po!" "Nako! Aling Nena!" bulong ng isang kapitbahay. "Andoy, dalhin natin sa tricycle," sabi ni Kuya Ramil. Tinulungan ng mga ito si Andoy na buhatin si Lola Nena. Pagdating sa tricycle, hawak-hawak niya ang katawan ng kanyang lola at pilit pinatatatag ang sarili. "Kuya, bilis po!" halos iyak na utos ni Andoy. At sa bawat pag-ikot ng gulong, bawat lubak na tinatawid, ang puso ni Andoy ay kumakabog na parang sasabog. Pagdating sa emergency room, sinalubong sila ng maliwanag na ilaw at mahabang pila ng pasyente. Kahit may inayos na stretcher, tila walang nakakapansin kay Andoy. "Sa oras na to, ganito ang proseso," sabi ng nurse at tila walang emosyon. "Fill up this form habang kinukuha namin ng vital signs ng lola mo." "Ako po, hindi ko po alam," utal ni Andoy, hawak ang ballpen na parang kutsilyong tumutusok sa kamay niya. "Name, age, symptoms, medical history, ganyan, bilisan mo, marami pang pasyente." Agad namang nangialam ang mga matatanda niyang kasama. Ang mga ito na ang nagsulat at nag-intindi. Kapag walang alam ang mga ito, saka naman nagtatanong sa kanya. Parang umiikot ang mundo ni Andoy. Hindi niya alam ang sagot sa halos kalahati ng form. Hindi niya alam kailan nagsimula ang ubo ng lola niya. Hindi niya alam kung ano ang allergic nito. Hindi niya alam kung bakit kailangan pang sulatin lahat ng yon bago tingnan. Sa wakas, inilipat si Lola Nena sa isang kama. Dinig ni Andoy ang mga salitang hindi niya naiintindihan. Agad siyang lumapit sa doktor. "Dok, ano pong nangyayari po sa lola ko?" "Kalma, iho. Ginagawa namin ang lahat." Napalunok si Andoy. "Pero, okay po ba siya?" "Hindi pa natin alam. Sobrang hina ng katawan niya." Ang salitang yon ay parang sampal sa mukha ni Andoy. Sobrang hina. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi niya alam kung may kasunod pa. Ang alam lang niya, takot na takot siyang mawala ang kanyang pinakamamahal na lola. Lumipas ang ilan pang oras. Halos hindi gumalaw si Andoy sa gilid ng kama. Para bang ang bawat pag-alis niya sa pwesto ay maaring magdulot ng masamang mangyayari. Mahigpit niyang hawak ang malamig na kamay ni Lola Nena. Sa labas ng curtain divider, naririnig niya ang mga yabag ng mga nurse, ang tunog ng mga monitor at ang mahihinang usapan. Pero sa kanya, parang lahat yon ay lumulutang lang sa ere. Ang tanging mahalaga ay ang paghingang mahina ng lola niya. "Andoy!" tawag ng kapitbahay nila mula sa pintuan. "Sinubukan ko ulit tawagan ng mama mo. Nasa biyahe daw pa uwi. May siguro mga 2 oras pa." Tumango lang siya pero hindi lumingon. "Salamat po." "Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami sa labas hanggang hindi dumarating ang mama mo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang kami ha?" Sabi pa ng kapitbahay nila bago sumara ng marahan ang pinto. Pero sa totoo lang, wala na siyang pakialam sa mama niya. Sanay na siyang lumaking siya lang at si Lola Nena. Sanay na siya sa padalang paminsan-minsan. Sanay na rin siya na hindi siya inuuna. Pero ngayon, wala siyang panahon para magtanim ng galit. Hindi yun makakatulong sa lola niyang nakaratay na ngayon. Ilang sandali pa,
gumalaw ang mga daliri ni Lola Nena. Napabalikwas si Andoy at agad na hinawakan ang kamay nito. "Lola!" Dahan-dahang iminulat ng matanda ang mga mata. "Andoy!" "Lola, nandito po ako. Huwag po kayong magsalita. Nandito po ako." Sagot ni Andoy at bahagyang nanginginig ang boses. Naluha ang matanda. Pasensya ka na, apo." Agad bumagsak ang luha ni Andoy. "Huwag po kayong magsabi ng ganyan. Tinatakot niyo po ako, Lola. Huwag po kayong mawawala, ah. Hindi ko pa po kaya. Hindi pa po ako handa." Ilang araw pa ang tinagal ng lola niya sa ospital. Palipat-lipat siya ng upo sa matigas na upuan. Napupuyat at hindi kumakain ng maayos. Para siyang hindi tao. Para siyang anino na nananatili lang sa sulok ng kwarto. Nang dumating ang mama niya, halos hindi niya na alam kung ano ang sasabihin. Pumasok ito na parang hindi sigurado kung nararapat bang nandoon. "Andoy, anak," mahina nitong bati. "Ma," tugon niya at halos walang emosyon. "Kayo na raw po ang bahala sa papeles. Hindi po kasi ako pwede. Minor lang ako." Tumango lang ito at lumapit sa nurse. Hindi man lang tiningnan ng matagal si Andoy. Parang pareho silang estranghero. Wala naman siyang pakialam doon. Ayon sa doktor, kailangang magpahinga si Lola Nena. Bawal ang pagod, bawal ma-stress, at kailangang masusustansya ang pagkain. Si Andoy ang nakaupo sa harap ng doktor, hawak ang maliit na notebook. Sinusulat ang bawat bilin na parang takot na may makaligta ang isa. Pagbalik nila sa bahay, ramdam niya ang pagbabago. Si Lola Nena ay mabagal ng kumikilos, halos paika-ika at may hawak ng tungkod. "Dahan-dahan po, Lola," sabi ni Andoy habang nakaalalay. Pagpasok nila, agad niyang inayos ang upuan. Binuksan ang bentilador at itinabi ang tsinelas ng matanda. Para siyang nanay, tatay, apo at nurse na sabay-sabay. "Lola, ako na po sa mga gawaing bahay," sabi ni Andoy habang inilalapag ang mga dala nilang gamit. "Ako na po sa paglalaba, ako na po sa pagbili, ako na sa lahat. Ang gagawin niyo lang po, magpahinga at kumain ng iiwan kong pagkain sa lamesa kapag nasa school at nasa trabaho po ako." Lumapit siya sa lola niya at inayos ang inilalagay nitong shawl sa balikat. "Nakiusap din po ako sa mga kapitbahay natin na silipin kayo paminsan-minsan para sigurado po ako na okay lang kayo. Saka kapag bandang tanghali, nandito naman po ang mga bata sa tapat ng bahay natin. Sinabi ko na rin na kumustahin ka po. Mababait naman po sila. Kung nababagot po kayo, manonood na lang po kayo ng TV, ah." "Mahihirapan ka lalo, apo," mahina ngunit malinaw na sabi ni Lola Nena. Habang isinasali ni Andoy sa mangkok ang niluto niyang sabaw, napangiti naman siya. "Kaya ko pong pagsabayin. Wala po ba kayong bilib sa apo niyo? Hindi niyo po kailangan mag-alala. Kinakaya ko naman po palagi." Tumitig lang si Lola Nena sa kanya ng matagal. Parang may nababasa itong iba. Parang nakikita nito ang bigat na tinatago niya sa mga ngiti. "Hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Kawawa ka naman, apo ko. Pabigat ako sa'yo," mahina nitong sabi. Umiling si Andoy at tilapitan ang kanyang lola. "Hindi po kayo kailanman naging pabigat sa akin. Pero kung hindi ako ang mag-aalaga sa inyo, sino po? Si mama. May pamilya na po siya. May mga anak na alagain. Ako po ang nandito. Ako po ang may responsibilidad. At mahal na mahal ko po kayo. Hindi po ako napagod kahit kailan." Pero kasinungalingan yon. Pagod na pagod siya. Walang tulog, walang kasiguraduhan at walang pahinga. Pero sa harap ng lola niya, hindi niya pwedeng aminin yon. Naupo si Andoy sa gilid ng mesa at napabuntong hininga habang pinapanood ang dahan-dahang pagkain ni Lola Nena. "Lola, kung pwede lang po, ako na lang ang magkasakit. Huwag na lang po kayo. Ako na po ang magtatrabaho, mag-aaral, maglaba kahit ano po. Basta kayo, huwag lang mawala."
Tumulo ang luha ni Lola Nena. Apo, wag mo akong alalahanin ng ganyan. Matanda na ako. Marami na akong panahong ginugol sa mundong ito. Ikaw, mawala man ako, marami ka pang tatahakin at mararanasan. Sorry Pula, hindi ko po kayo kayang mawala. Sabay takip niya sa bibig para pigilan ang paghikbi. Inabot ni Lola Nena ang kamay niya. Hindi kita iiwan. Hindi pa ngayon. Pipilitin kong maging malakas pa para makasama ka pa ng mas matagal. Hindi niya alam kung kaya niya. Pero kailangan niyang kayanin kasi doon din naman nga talaga tutungo ang buhay. At dahil mahal niya ang Lola Nena ng higit pa sa sarili niya, gagawin niya ang kahit na ano para madugtungan ang buhay nito kahit papaano. Maaga pa lang ay nagising na si Andoy gaya ng nakasanayan. Bago pa tumilaok ang mga manok, bago pa umiingay ang mga tricycle sa labas, naglilinis na agad siya ng bahay. Naglalaba, tinatapon ang laman ng arinola ng kanyang lola at nagluluto. Afternoon class pa ang pasok niya sa school, kaya sa umaga, part-time siya sa isang water station at taga-deliver ng mga tubig. Ayaw pa nga siyang tanggapin dahil minor de edad pa lamang. Pero nakiusap talaga siya. Mabuti na lamang at nahabag ang mga ito. Lola, masakit na naman po. Tanong ni Endoy nang minsang makauwi siya galing sa trabaho. Umiling si Lola Nena. Pilit na binubura ang pag-aalala sa mga mata. Hindi, sumobra lang yata ako sa pagbangon. Huwag mo kong alalahanin. Kumain ka na at mag-asikaso. Malilate ka sa eskwela. Nag-aalala siya pero kailangan pa rin niya talagang pumasok. Ayaw na ayaw ng lola niya na liliban siya sa klase. Mas lalong ayaw nito na kung ito ang dahilan. Papasok si Endoy sa eskwelahan, bit-bit ang mabigat na bag. Nandoon din kasi ang mga paninda niya na kung ano-anong candy. Sa classroom, parang lumulutang siya habang nagle-lecture ang guro. Andoy, tawag ng teacher. Pakibasa nga ang paragraph sa page 47. Nagulat siya at tumingin sa libro. Napansing wala siyang kopya. Tumawa tuloy ang ilang kaklase niya sa pagiging lutang niya. Hindi rin naman siya gaanong pinapagalitan ng mga teacher, lalo na at alam ng mga ito ang buhay na mayroon siya. Pagkatapos ng klase, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Dumiretso siya sa bakery kung saan siya nagpa-part-time. Kapag MWF, doon siya may trabaho kapag gabi. Ang dami niya ng trabaho, pero kapag naipon naman yon, may pera siya kaya okay lang na mapagod. Madadaan naman niya sa pahinga. Binati siya ng amo niyang si Mang Berting. Oh, Andoy, buti dumating ka agad. Ikaw nang bahala sa pagbalot ng mga bansa. May kukunin ako sa kabilang tindahan. Tumango si Andoy at agad nagsimula. Mainit pa ang mga tinapay. Habang nagtatrabaho siya, dumaraan ang mga estudyante sa labas na tumatawa. Naglalakad at mukhang dederecho na sa pag-uwi at ang iba ay gagala pa. Grabe no? Sabi ng schoolmate niya na bumili ng tinapay sa bakery. Nakita kasi siya nito sa gilid kanina. Si Andoy nagtatrabaho pa rin. Kapag wala sa water station, nandyan naman siya sa bakery. Hirap sa buhay, sagot ng isa. Pero ayos lang, mabait naman siya saka siyang nag-aasikaso dun sa lola niya. Hindi niya na lang masyadong pinansin pa. Mas lalo lang sumisikip ang dibdib niya tuwing naaalala niyang ibang kaedad niya na naglalaro ng basketball, naghaharutan, nagpaplano kung ano ang kurso ang kukunin sa kolehiyo. Siya, ang plano niya ay makahanap ng pambili ng gamot ng kanyang lola. Pagkatapos ng shift, may kaunting sahod siyang natanggap. Hindi malaking halaga, pero sapat na para sa gamot, bigas at kaunting gulay. Pag-uwi, nadatnan niya si Lola na nakaupo sa kama. La, gamot niyo po. Nakangiti si Lola Nena, pero halatang pilit. Ay nako, sana hindi mo yan binili. Mahal yan. Tumawa naman si Andoy. Walang mahal. Importante po kasi yan at kailangan yung inumin para bumuti ang kalagayan nyo. Saka,
bumili na rin po pala ako ng kanin at ulam natin kasi baka hindi na po ako makapagluto. Kaya yun na lang po ang kainin natin. Napatingin si Lola Nena sa kanya. Yung tingin na puno ng pagmamahal, pangunawa at guilt. Andoy, pasensya ka na. Kung nandito lang sana ang nanay mo, nandito naman po kayo. Mabilis na sagot ni Andoy. At sapat na yun, nandito po ako at kaya kitang alagaan. Huwag na po nating istorbohin si Mama. Kung ayaw niya, huwag na lang po nating pilitin. Natigilan si Lola Nena. Pero hindi dapat ikaw ang nag-aalaga sa akin. Bata ka pa. Simula bata, ang laki ng pagkukulang sa'yo ng mama mo. Dapat maningil ka sa mga panahong yon. Hindi ka dapat naghihirap ng ganito. Dinaan na lamang ni Andoy sa tawa. Nag-aalaga naman po kayo sa akin mula pagkabata. Pantay lang po tayo. Wala po akong sama ng loob kay Mama. Hindi ko na po hinahabol kung anong responsibilidad niya sa akin. Kasi napuno niyo naman po yun la. Pagdating ng 2 taon, parang unti-unting nagbabago ang mundo kay Andoy. Hindi na maayos ang takbo ng araw. Hindi na rin pantay ang pagitan ng mga problema. Ang pinakamalaking pagbabago, ang kondisyon ni Lola Nena na paiba-iba. Hindi na mahulaan at mas masakit panoorin kaysa ang makaranas ng gutom. May mga araw na tila bumabalik ang dating sigla ni Lola Nena. Tipong kapag umaga pa lang, maingay na nitong tinatawag si Andoy. Pero may mga araw din na hindi ito makatayo, na hindi nito mabuhat ang sarili, na kahit ang paghinga ay mahina. Sa mga araw na yon, mas lalo pang dumidikit ang kaba sa dibdib ni Andoy. La, tawag niya. Bakit gising ba po kayo? Tumingin si Lola Nena sa kanya. Hindi ako makatulog, apo. Hinintay kita. Lumapit si Andoy at umupo sa tabi nito. Dapat po nagpapahinga kayo. May gusto po ba kayong sabihin? Humawak si Lola Nena sa kamay niya. Andoy, lumalaki ka na at ang bait-bait mong bata. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ugaling yan. Sa inyo po, sagot niya agad. Ikaw po ang nagpalaki sa akin, kaya ang ugaling meron ako. Sa'yo ko lang din po nakuha, Lola. Umiling si Lola Nena at tumawa ng kaunti. Hindi lahat ng bait mo ay sa akin galing. May sarili kang puso, apo, at sobra kang masipag. Sobra kang maalaga. Andoy, darating ang araw na hindi na kita masasamahan. Parang may kumurot sa puso ni Andoy. Parang naging kaunti na lamang ang hangin sa paligid. Naninikip talaga ang kanyang dibdib kapag napag-uusapan yon. La, huwag niyo pong sabihin yan. Pero pinisil ni Lola Nena ang kamay niya. Mahina pero may diin na parang nagpapatigil sa pagtakbo ng puso niya. Makinig ka muna, apo. Hindi tayo naiiba sa ibang tao. May simula ang buhay at may katapusan. Napapikit si Andoy. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang takpan ng tenga niya. Pero nanatili siyang nakaupo, pinipilit intindihin ang bigat ng bawat salita. La, wag niyo pong sabihin na aalis kayo. Bulong niya na parang bata na nagmamakaawa. Ngumiti si Lola Nena, pero may bakas ng luha sa gilid ng mata. Apo, hindi natin hawak ang buhay. Pero alam kong kaya mo. Alam kong kahit gaano kahirap ang mundo ay lalaban ka. Hindi sumagot si Andoy. Ayaw niyang magsinungaling. May mga panahon na napapagod din naman talaga siya. Pero ngayon, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay hindi niya kayang isipin ang mundong wala si Lola Nena. Pero la, pabulong niyang sabi. Paano po ako kung wala kayo? Dahan-dahang hinaplos ni Lola Nena ang buhok niya, tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya. Apo, kahit wala ako, hindi ka mawawala. Kasi tinuro ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Kung paano magmahal, kung paano maging mabait kahit masakit, kung paano maging matatag kahit durog ang loob. Naluha si Andoy,
Pinahid niya agad. Ayaw niyang makita ni Lola Nena ang mga yon. Ayaw niyang dagdagan ang bigat ng mga nararamdaman nila. Huwag niyo po akong iwan. Hindi kita iiwan, sagot ni Lola Nena. Kahit dumating ang araw na hindi mo na ako makitang gumigising, nandyan lang ako sa puso mo at hindi ako mawawala. Hindi alam ni Andoy kung paano tatanggapin ang ganoong klase ng katotohanan. Parang sumisikip ang mundo. Parang may gumuguho sa loob niya. Pero hindi siya umalis. Hinayaan niyang hawakan ni Lola Nena ang kamay niya. Hinayaan niyang pumatak ang luha. Hinayaan niyang maramdaman ang bigat ng paalam na nagsisimula palang pumasok sa kanilang tahanan. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, nagsalita ulit si Lola Nena. Andoy, proud na proud ako sa'yo. Kahit minsan, hindi ko nasasabi. Pero salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Salamat sa pag-aalaga. Salamat sa pananatili sa aking tabi. Apo, pinisil ni Andoy ang kamay nito. Alagaan ko pa rin po kayo kahit anong mangyari. At nang gabing yon, napatulog niya si Lola Nena. Pero siya mismo ang hindi nakatulog. Nakatingin lang siya sa kisame, nakikiramdam sa bawat paghinga ng matanda. At sa unang pagkakataon, pinangalanan niya ang takot na matagal niya nang hindi kayang sabihin. Nang sumapit sa 18 taong gulang si Andoy, mas lalo siyang naging masipag sa buhay. Ngayon ay nagtatrabaho na siya sa isang grocery store bilang bagger. Gusto niyang mag-enroll sa college. Pero ipinagpaliban niya muna yon. Marami pa kasi siyang gastusin. Pero sanay na si Andoy. Sanay na siya sa pagod, sanay siya sa trabaho. Ang hindi niya kayang sanayin ay ang puso niya na palaging nag-aalala. Mas lalo nang humihina si Lola Nena. Mas kaunti ang kain, mas mahina ang paglalakad at mas madalas ang pagtulog. Pagkatapos ng kanyang shift, doon pa lang siya nakakapunta sa locker. Medyo napagod si Andoy sa dami ng ginawa. Abala na siya sa pagbibihis ng t-shirt nang biglang tumawag ang kapitbahay niya. Agad niya yung sinagot. Hello? Mabilis ang tibok ng puso niya at hindi niya alam kung bakit. Andoy! Boses yon ng kapitbahay nila. Andoy, ang lola mo bigla na lang hindi na nagising. Natigilan si Andoy para bang tumigil ang mundo. Dumating na ang kinatatakutan niya. Ang sunod niyang narinig, ang sariling paghinga niyang mabilis, pilit at parang nalulunod. Ano pong ibig niyong sabihin? Baka po nagkamali lang kayo. Huminga ng malalim ang Ale. Sa linya ay may narinig siyang nag-iiyakan na kapitbahay. Andoy, wala ng lola mo. Pumunta ka na lang dito. Nahulog ang cellphone mula sa kamay niya. Hindi na makapagsalita si Andoy. Hindi na siya makahinga. Nagmamadali siyang tumakbo pa uwi. Mahirap sumakay, kaya yon at tinakbo na lang niya. Sa bawat hakbang, nagdarasal si Andoy na para bang may magagawa yon para maibalik ang buhay ni Lola Nena. Please buhay pa siya. Nagkakamali lang sila. Hindi pwedeng ganun lang. Hindi pwedeng ganito kabilis. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman noon. At nandoon si Lola Nena, nakahiga, payapa na at hindi na gumagalaw. Bulong niya at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Gising po kayo. Nandito na po ako. Lumapit siya. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang malamig na daliri nito. Please, nandito na po ako. Pero hindi na ito nagising. Hindi na nito narinig ang pag-iyak niya. Hindi na nito nasilayan na umuwi si Andoy. At doon, sa harap ng katawan ng pinakamamahal niya sa mundo, bumigay si Andoy. Bumagsak siya sa sahig, umiyak ng walang ingay, at parang batang nawala ang buong mundo sa isang iglap. Lola, hindi mo man lang ako hinintay. Umiiyak niyang sabi.
Kung alam ko lang, sana hindi na po ako pumasok sa trabaho ngayong araw. Ang mga sumunod na araw, parang nananaginip si Andoy. Doon dumating ulit ang mama niya para asikasuhin ang lamay ng kanyang lola. May mga kamag-anak na dumating, nagbigay ng bulaklak at nag-abot ng panggastos. May mga pumuri kay lola, may umiyak at may umalis agad. Hindi niya halos maalala ang mga mukha. Hindi niya maalala ang mga salita. Hindi niya maalala kung kumain ba siya o humihinga pa ba siya ng maayos. Ang alam lang niya na wala na si Lola Nena. Nang araw ng libing, tahimik siyang nakatayo sa tabi ng kabaong. Parang ayaw niya pang pakawalan. Parang gustong isipin pa rin ni Andoy na panaginip ang lahat ng yon. Pag-uwi niya sa bahay, wala nang tunog ng pag-ubo ni Lola Nena. Wala nang tunog ng buntong hininga nito. Wala nang mga yabag. Wala na ang boses na tumatawag ng apo. Pumasok siya sa kwarto nila, hinawakan niya ang kumot ng lola niya. Bahagya siyang natawa habang umiiyak. Amoy Surf fabric conditioner kasi yon na paborito ng lola niya. La, anong gagawin ko ngayon? Bulong niya. Wala na po kayo. Paano na po ako? Walang sumagot, wala nang humaplos sa buhok niya. Wala nang nagtaboy ng lungkot. Wala na dahil wala si Lola Nena. Pagkatapos ng libing ni Lola Nena, inasikaso na ng mama niya ang pagbebenta ng bahay. Naiintindihan niya naman yon, lalo na at maraming naiwang utang sa pagpapagamot at libing ang kanyang lola. Ayaw mong sumama sa akin? Malamig na tanong ng kanyang mama. Ngumuso si Andoy at umiwas ng tingin. Saan mo naman po ako dadalhin? Ayaw naman po ng asawa mo sa akin. Hindi agad nakasagot ang nanay niya. Kaya nagsalita ulit siya para hindi na ito mag-guilty. Kaya ko naman ama. Nasa edad na ako at nakakapagtrabaho. Ako nang bahala sa sarili ko. Tumira siya sa isang maliit na bed space na malapit sa school at sa workplace niya. Mag-iipon na muna siya bago mag-enroll. Mag-aaral siya para matuwa naman ang kanyang lola. Sa unang gabi pa lang, hindi siya nakatulog. Nakahiga siya at rinig niya ang paghilik ng kasama niya sa ibabang kama. Rinig ang mga nagiinuman sa labas, rinig ang sari-saring ingay na hindi sa kanya. Mag-isa na ako. Talagang mag-isa na. Umikot siya sa kama at pinipigilang umiyak. La, kung nandito ka lang. Araw-araw, bago sumikat ang araw, gumigising si Andoy. Nung una, hindi pa niya alam ang gagawin, pero napilitang gumalaw ang katawan niya dahil kailangang tuloy pa rin ang buhay. Nang makapag-ipon, doon na siya naka-enroll para sa first semester. Pagdating sa school, tahimik lang si Andoy. Hindi siya ang tipong makulit, hindi rin siya ang laging kasali sa grupo. Madalas, napagkakamalan siyang suplado. Pero ang totoo, hindi lang niya alam kung papaano makihalubilo. Hindi niya alam paano magkwento ng buhay na puno ng bigat. Minsan, nilapitan siya ng kaklasing si Jessa habang nakaupo siya sa gilid. Andrew, okay ka lang? Nagulat siya. Hindi sanay na may nagtatanong at binabanggit pa ang tunay niyang pangalan. Oo, bakit? Kasi parang lagi kang malungkot. Ngumiti siya kahit pilit. Hindi naman. Pagod lang. May part-time job kasi ako. Kaya parang lutang na ako dahil sa pagod. Pero higit pa sa pagod ang dala niya. Dahil dala niya ang lungkot na hindi mawawala. Dala niya ang bigat ng pagiging ulila. Walang nakakaalam nun at ayaw niyang malaman ng iba. Dahil nauubos na ang ipon at medyo maliit ang kita niya sa part-time job, naghanap siya ng iba. Hindi naman kasi siya pwedeng manatiling bagger dahil full-time ang hanap ng mga ito. Hanggang sa awa ng Diyos, natanggap siya bilang part-time service crew sa isang fast food restaurant. Tanggap ka na, Andoy, ang gusto mong itawag sa'yo, di ba? Sabi ng manager. Start ka next week. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag na may bago na ulit siyang trabaho. Pero kahit nagsisimula siyang buuin ang bagong landas, may bahagi ng puso niya na nananatiling malambot.
lalo na kapag nakakakita siya ng matanda. Isang beses sa jeep, may lola na hirap umupo. Tumayo siya agad. Lola, dito na po kayo. Ngumiti ang lola. Aba, ang bait mo naman iho. Napangiti na lang si Andoy. Yun nga lang, matagal nang mulat si Andoy sa mundo na hindi lahat ng kabaitan makakatanggap din ng kabaitan. Hindi lahat ng tao naiintindihan kung anong mararamdaman ng kapwa nila. Baguhan ka? Tanong ng isang crew na si Carlo habang nagmamadali sa fryer. Tumango si Andoy. Oo, first day. Good luck, sabi ni Carlo na may ngiti na mukhang alam na ang mangyayari. Masasanay ka rin sa gulo dito. At nagsimula ang kanyang unang totoong pagsubok. Magulo, maingay at mabilisan. Isang hapon, sunod-sunod ang orders. Large fries, 2-piece chicken, 6-piece nuggets, bilis! Drive-thru pa, 2 pang nakapila. Table 14, waiting! Hindi niya alam kung saan uunahin ang tingin. Nang una siyang dumikit sa fryer, parang malalapnos ang daliri niya sa init. Nang una siyang mag-assemble ng burger, parang napuputol ang utak niya sa bilis ng instructions. Kailangan niya pang intindihin ang notes niya para matandaan ang mga inaaral niya sa kusina. Relax lang, Andoy! Bulong ng crew na si Jomar. Huwag ka magpanik. Basta tuloy lang ang kilos. Sasanay ka rin. At kung ako sa'yo, kabisaduhin mo na yan para mabilis ang trabaho. Alam niya naman ang mundo kapag nagtatrabaho. Lahat pagod pero kaya naman yon ni Andoy. Hindi siya mabilis sumuko. Ang mga customer, ibang kwento rin. May mababait, may nakangiti at nagpapasalamat. Pero marami ring hindi at yon ang mas tumatatak kay Andoy. Isang araw, may babaeng nagreklamo na madugo pa ang chicken. Hindi ba kayo nag-aaral? Simple lang ang trabaho nyo. Sigaw nito. Napayuko siya. Pasensya na po, ma'am. Papalitan ko po agad. Kahit hindi naman siya nagluto nun, siya lang talaga ang crew na naabutan. Kapag mga ganon, sa part nila ang pagkakamali. Kaya kailangan nilang tanggapin at asikasuhin kaysa lumaki pa ang gulo. May mga araw na pag-uwi niya sa bed space, nanginginig ang mga binti niya. May mga araw na pagod siya na hindi na nakakakain. May mga araw na nagtataka siya kung tama ba ang pinasok niya na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kinabukasan, naghanda naman siya para sa pagpasok sa school. Online class ang kinuha niyang mode of learning. Pero may mga professor pa rin siya na gusto ng face-to-face classes. Kaya wala siyang choice kundi ang pumunta. Andoy! Tanong ni Cherry nang magkasabay silang maglakad papunta sa kanto. Maging si Andoy ang nagulat nang makita si Cherry. Katrabaho niya ito at mukhang same school din yata sila ng pinapasukan. Ayaw niya man aminin sa sarili, pero medyo crush niya si Cherry. Cute kasi ito at palaging nakangiti. Nakakahawa ang pagiging positibo nito. Hindi ko alam na same pala tayo ng lugar kung saan nakatira pati ng school. Saan ka nakatira? Diyan ka sa may bed space dyan? Tanong ni Cherry. Nahihiya naman siyang ngumiti. Oo, dyan lang kasi mura lang. Saka ako na lang mag-isa sa buhay. Ikaw, ano bang course mo? Business Hospitality Management kasi ang kinukuha ko. Napangiti naman ito. HRM? May mga subject tayo na pareho. Medyo ang weird na hindi pa tayo nagiging magkaklase. Pero sa bagay, online class din naman kasi tayo minsan. Saka ikaw na lang mag-isa? So, you mean, ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo? Nakakaya mo yon? Ang galing mo naman. Samantalang ako, inaamin ko sa sarili ko na need ko pa rin ang parents ko kahit na may part-time job naman ako. Saka hindi naman for money ang habol ko. For experience na, since nasa food industry din related ang course ko. Sumakay na sila sa tricycle. Doon, nagpatuloy ang kwentuhan nila. Komportable siyang kausapin si Cherry. Para kasing ito ang tipo ng tao na kahit masama ang kapwa, sisikapin pa rin na makita ang kabutihan ng loob. Naoobserbahan niya yon sa ilang buwan niyang nakasama ang dalaga sa trabaho. Kaya naiisip niya talaga na pinalaki ito ng maayos at puno ng pagmamahal ng mga magulang.
Sige, papasok na ako sa klase ko. Pasok ka na rin. Nakangiting sabi ni Cherry. Marahang tumango si Andoy. Sige, papasok na rin ako. Aakyat na sana ito sa building pero muling bumalik sa kanya. May hinalungkat ito sa bag at ibinigay sa kanya. Isang sandwich yun na nakabalot lang sa tissue. Marami akong nagawa. Naisip kong gawin yan para may baon ako. Creamy spinach ang palaman. Favorite ko kasi yan. Sana magustuhan mo. Maggiliw na sabi ni Cherry. Tinanggap naman yun ni Andoy at parang hinaplos ang kanyang puso. Siyempre, magugustuhan ko to. Salamat. Kita na lang tayo mamaya sa trabaho. Tinanaw niya muna ito na makaakyat sa building. Bago pumunta sa building kung saan ang klase niya. Habang tinitingnan ng sandwich na nasa kamay ni Andoy, hindi niya mapigilan na mapangiti. Isang hapon sa store, out na dapat si Andoy pero dahil kulang sila sa tao, pinili niyang ipagpatuloy ang shift. Kalahati ng crew ay nasa kusina, ang iba nasa drive-thru at siya ang naiwan sa counter na pinakamaingay at pinaka-stressful sa lahat. Next po! Tawag niya at pinapakalma ang sarili. Lumapit ang isang babaeng nakasombrero, naka-oversized sunglasses at halatang mainit ang ulo. Hindi pa man siya nagsasalita, ramdam ni Andoy ang tensyon. Narinig na niya ang boses nito habang naghihintay sa pila. Malakas, paulit-ulit nagrereklamo at halatang iritado. Miss, bakit ang bagal? Kanina pa ako dito. Sigaw nito sa katabing crew bago lumipat sa kanya. Napahinga ng malalim si Andoy nang marinig yon. Inabala naman ng katrabaho niya ang babaeng customer. Good afternoon po, ma'am. Ano pong order? Apple pie, 2. Mainit dapat ha? Nakita niyang napatingin si Cherry mula sa drive-thru window. Halatang nag-aalala. Alam nilang pareho kung anong klaseng customer itong kaharap ng isa nilang katrabaho. Naging abala si Andoy sa sariling trabaho. Kaso, siya ang nakita ng customer kanina, kaya agad na nag-follow up. Kaya kinuha niya ang apple pie na order nito, nilagay niya sa tray at ngumiti. Ma'am, heto na po. Sorry for waiting. Nagsalubong ang mga kilay ng babaeng customer. Bakit hindi mainit? Ano to? Nagulat si Andoy. Ma'am, bagong luto po yan. Mainit po. Hindi pa natatapos ang salita niya nang binato nito ang apple pie diretso sa dibdib niya. Na-offend si Andoy sa ginawa nito. Hindi sobrang sakit pero nakakainsulto pa rin yon sa katulad niya na maayos naman na ginagawa ang trabaho. Parang gusto niyang murahin pero pinigilan niya lamang ang kanyang sarili. Umangat ang tingin niya sa babae. Ma'am, pasensya na po kung... Pasensya? Hindi yan mainit. Ano bang ginagawa niyo dito? Naglalaro? Naramdaman ni Andoy ang namumuong init sa tenga niya. Pigil na siya ng kanyang galit. Pero inalala niya na lamang ang sabi ni Lola Nena noon sa kanya. Na kapag hindi siya marunong magtimpi, si Andoy ang matatalo at hindi ang kung sino man na dahilan ng galit niya. Kaya huminga siya, pinigilan niyang lumakas ang boses at kahit nanginginig ang kamay niya, pinulot niya ang apple pie at nilagay pa rin sa supot. Ma'am, papalitan ko po. Pasensya na po ulit. Tumingin si Cherry mula sa malayo, halatang gustong lumapit. Pero hindi naman ito pwedeng iwan ang drive-thru. Ang babaeng customer ay umismid lang. Umupo sa table at naghintay na para bang wala itong ginawang mali. Pagkatapos ng shift, umuwi na agad siya. Halos hindi na niya maramdaman ang katawan niya pag-uwi. Pagod, gutom, idagdag pa ang pride niyang tinapakan ng ganoon lang. Lola, bulong niya habang nakahiga na at nagpapahinga. Nagawa ko naman, di ba? Hindi ako sumigaw, hindi ako gumante. Napapikit siya, parang naririnig niya ang tawa ni Lola Nena na malambot at malumanay. At doon siya nagsimulang mapaluha. Bakit ganun? Bakit parang mas madaling maging masama? Bakit ang hirap maging mabait? Kinabukasan, pagpasok niya sa store, kinamusta agad siya ni Cherry. Oy, Andoy, kumusta ka? Gusto sana kitang sabayan kahapon sa pag-uwi, kaso hindi pa naman tapos ang shift ko. Tumango si Andoy. Okay lang naman ako. Nakakagalit pero lilipas din to. Napabuntong hininga ang dalaga.
Andoy, sa nangyari kahapon, hindi mo deserve yon. Okay ka lang ba? Yung totoo. Sandaling nagtagal ang tingin niya kay Cherry. May pag-aalala sa mata nito, kaya medyo gumaan ang loob niya. Oo, sagot niya sa mahinang boses. Sanay na naman ako. Hindi talaga natin maiiwasan ng mga ganoong tao. Hindi dapat yan maging normal, sabi ni Cherry. Nakakainis. Mahina na lang tumawa si Andoy. Unti-unti nang nawawala ang inis niya dahil sa pag-unawa ni Cherry. Sapat na ang pag-aalala nito para maging okay ulit siya. 9:00 pa lang ng umaga, pero puno na agad ng tao ang store. Linggo at may mga pumasok na naka-long dress galing simbahan. At araw ng mga lolang mabagal maglakad pero mabilis mainis kapag hindi naiintindihan ang machine. At tuloy-tuloy lang ang pagdagsa ng mga ito. Huminga ng malalim si Andoy habang nakabantay sa self-ordering kiosks. Yun pa naman ang pinakaayaw niyang area. Pero siya ang pinakamarunong magtimpi, kaya siya rin ang ina-assign doon palagi. Good morning po, ma'am. Bati niya sa isang lola na halos nakadikit na ang mukha sa screen. Tulungan ko po kayo. Nilingon siya ng matanda at medyo pumikit dahil malabo ang mata. Ay, salamat iho. Hindi ko makita tong bilog-bilog dito. Ano ba to? Ngumiti si Andoy. Menu po yan, lola. Anong gusto niyo po? Chicken po ba? Ay, oo. Yung hindi maanghang ha. At maliit lang. Wala akong ngipin. Tumawa ang matanda ng mahina. Napangiti rin si Andoy. Opo, lola. Masarap po yan. Tutulungan ko po na mag-order kayo. Habang ina-assist niya ito, patuloy ang dagsa ng tao sa paligid. May batang umiiyak, may nag-aaway na mag-asawa dahil hindi magkasundo sa order. At may mga kabataang nagpipicture habang nakaharang sa aisle. Pero iba ang tingin ni Andoy sa mga lola. Iba ang bigat at lamig na nararamdaman niya tuwing nakikita ang pag-aalinlangan ng mga ito, ang kaba sa mata, o ang paghingi nila ng tulong na parang dahilan ang mga ito sa pagbagal ng mundo. Siguro dahil nakikita niya si Lola Nena. At sa mga ganoong araw, parang buhay pa ito sa tabi niya. Pinipisil ang braso niya habang nagbibigay ng payo. Parang good mood ka ngayon na, tanong ni Cherry sa kanya. Marahang tumango si Andoy. Oo, maganda lang ang gising. Saka birthday ng lola ko ngayon, kaya inaalala ko siya. Dadalaw din ako sa puntod niya bukas. Total, day off ko naman. Mataman siyang tiningnan ni Cherry. Ang lapit mo talaga sa lola mo. Siguro mabait siya kasi ang ganda rin ng values mo sa buhay, Andoy. Isang grupo ng matatandang babae ang dumating. 4 ang mga ito, lahat naka-long skirt, mabango at maingay. Umupo kaagad ang mga ito sa mesa malapit sa counter. 3 sa mga matatanda ang naglabas agad ng wallet. Isa lang ang umupo ng tahimik, may dalang maliit na bag at hindi tumayo para lumapit sa counter at mag-order. Hanggang sa dumating ang 3 lola na may kanya-kanyang order. Pero ang isang lola na nandoon, tubig lamang ang mayroon. Pero hindi naman malapitan ni Andoy. May isa pang customer sa machine. Ay, bakit hindi sumusunod tong bilog? Hindi ba ako pinipili ng machine? Niyoko ni Andoy ang sarili para mas marinig siya ng matanda. Naglo-load lang po, lola. Huwag po kayong mag-alala. Dahan-dahan siyang nag-press ng button. Eto na po, order na siya. Tumawa ng mahina ang matandang babae. Ay, salamat ha. Ang bait mo. Nagpatuloy ang umaga. Sunod-sunod at hindi matapos-tapos. May dumating pang demanding na lolo. Bakit hindi ko makita yung senior discount? Hindi ba kayo marunong maglagay? Mababawas naman po. Teka lang po, sir. Umismid ang matanda. Dapat kayo na lang ang gumagawa nito palagi. Hindi ko maintindihan yung machine na yan. Tumango naman si Andoy. Naiintindihan ang pinaghihimutok nito. Opo, lolo. Pasensya na po at nakalagay na po. Maya-maya, habang binibilang niya ang sukle ng isang matandang babae, lumapit si Cherry. Andoy, okay ka lang? Ang dami mong hinahandle na seniors ngayon. Tumango si Andoy. Okay lang. Hindi naman sila mahirap kausap. Medyo napatingin siya sa 4 na lola sa tabi. Kadalasan, mababait naman sila. Tiningnan ni Cherry ang direksyon na tinitingnan niya. Bakit mo sila tinitingnan? Yung may tubig lang.
Bulong niya. Wala siyang pagkain. Naawa ako. Hindi man lang binigyan o nag-order ang mga kasama para sa kanya. Bahagyang kumunot ang kilay ni Cherry. Bakit kaya? Kung ako yan tapos may kaibigan akong hindi makakain habang kumakain ako, pipilitin kong mag-share kahit kulang sa akin. Hindi sumagot si Andoy, pero sa loob niya may kumalabit na kirot. Iniisip niya na paano kung ang lola nene niya ang ganoon ang pagtrato ng ibang tao. Pagbalik niya sa ordering area, lalo pang dumami ang tao. May naka-wheelchair, may nakatungkod at may dalawang lolang magkasabay magtanong sa kanya na tila ayaw magpalamang. Anak, saan ako pipindot? Iho, bakit ayaw lumabas yung hamburger ko? Iho, bakit ibang price dito? At si Andoy, kahit gutom at hindi pa nagbe-break ay paulit-ulit na yumuyuko. Nagbibigay ng direksyon, nagpe-press ng buttons para sa mga ito. Mahirap na at baka magreklamo ang mga matatandang maligalig. Pero habang tumutulong siya sa panibagong lola sa machine, muli siyang napatingin sa grupong yon. Ang 4 na matatandang babae na kanina pang nagkakwentuhan ng malakas. Ang 3, lahat may pagkain. Ang isa, nakadikit ang 2 kamay sa basong tubig at nakatingin lang sa kaibigan nitong matanda na kumakain ng fries. At doon, may kung anong gumalaw sa dibdib ni Andoy. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya maialis ang tingin doon. Bakit tubig lang? Bakit hindi siya kumakain? Wala ba siyang pera? Hindi man lang nag-alok ang mga kasama niya. Maya-maya ay nakita niyang sinubukan ng matanda na may tubig lamang na kumuha ng fries sa kasama nito. Pero hindi na napigilan ni Andoy ang inis na kahit isang piraso ng fries ipinagdamot pa ng kasama nito. Andoy, okay ka lang ba? Tawag ni Cherry sa kanya sa mahinang boses habang nagpapalit siya ng tray sa counter. Tumango si Andoy at pilit ngumiti. Oo, okay lang. Medyo abala lang kanina. Ngunit muli siyang lumingon sa lola. Naaawa talaga siya. Pumunta muna siya saglit sa locker room, kinuha ang kaunting pera mula sa pitaka at tahimik na nag-order ng 4 na fries at 4 na burger. 4 para sa 4 na lola para hindi mapahiya ang matandang gusto niyang tulungan. Baka isipin pa ng mga kasama nito na charity case ito. Extra order lang para sa table 14, bulong niya kay Cherry. Ako nang mag-serve. Tumango naman ito at pinindot na ang order niya. Bitbit ni Andoy ang tray, humakbang siya ng dahan-dahan papunta sa mesa. Tinitingnan niya ang lolang patubig-tubig lang. Lumapit si Andoy. Lola, ito po. 4 na burger at 4 na fries. Inuna niyang bigyan ang lola na nagtugtubig lang kanina pa. Nang tingnan niya ang mga matatanda, bakas ang pagtataka sa mukha ng mga ito. Hindi na kami nag-order pa. Saan to galing? Tanong ng isang matanda. Ngumiti naman si Andoy, sabay tingin sa matandang babae na tubig lang ang meron. Naalala ko po kasi ang lola ko sa inyo. Birthday niya po ngayon, kaya pa-birthday ko po yan. Bahagya siyang lumapit at bumulong sa matanda. Lola, double patty po sa inyo at maraming gulay. Mabubusog pa po kayo dyan. Napasinghap ang matandang babae at napangiti. Salamat. Ako si Lola Imelda. Anong pangalan mo? Gumuhit din ang ngiti sa kanyang mga labi. Andrew po, pero Andoy na lang po. Sige po, kumain na po kayo. Ang bait mo naman, iho. Magiliw ang matanda sa kanya. Happy birthday sa lola mo. Salamat dito sa burger at fries. Gutom na ako. Nang makabalik sa counter, nginitian agad siya ni Cherry. Ang bait mo talaga, Andoy. Bahagya naman siyang natawa. Naawa ko eh. Naalala ko ang lola ko. Nabawasan ang budget niya hanggang sumahod, pero ayos lang. Ang mahalaga ay may napasaya siyang matanda. Birthday din naman ni Lola Nena, kaya hinayaan niya na lang. Ilang sandali pa ay umalis na rin naman ang matatandang babae. Bago lumabas ng pinto, nginitian pa siya ni Lola Imelda. Andoy, tawag ni Cherry. Sabay na tayong umuwi ah. Samahan mo ako. Nag-crave ako sa shawarma ngayon. Ililibre kita. Sama ka ah. Napatingin siya kay Cherry. Nakakahiya naman sa libre.
Sasamahan kita pero huwag mo na akong ilibre. Tumawa ang dalaga. Sige na, ako nang taya since ako naman ang nag-aya. Gusto ko rin makapagkwentuhan sa'yo like about sa work, sa school, basta sa random stuff. Matama niya itong tiningnan at tumango. Sasama naman talaga si Andoy. Gusto niya si Cherry, kaya baka kahit magtitigan lang sila ron, hinding-hindi siya mababagot. Paglakad nila palabas ng store, sumalubong ang hangin ng gabi. Inayos niya ang cup ng dalaga dahil baka sipunin pa ito. Tahimik silang naglakad sa unang ilang minuto pero hindi awkward. Komportable na rin kasi sila ni Cherry sa isa't isa. So, bungad ni Cherry habang pinaglalaruan ang tali ng sling bag niya. Kumusta? Pagod, sagot niya at nakatawa. Pero ayos na rin. Ngumuso naman si Cherry. Lagi mong sinasabi yan na ayos ka lang kahit alam kong hindi naman. Kasi humugot siya ng malalim na hininga. Mas mabuti nang sabihin na ayos lang kaysa magreklamo. Wala namang ibang gagawa ng trabaho ko at wala ring ibang bubuhay sa akin. Tumango si Cherry. Hinahangaan ko yan sa'yo. Nagpupursige ka sa pag-aaral, sa trabaho, sa lahat. Hindi napigilan ni Andoy na uminit ang tenga niya. Wow naman, sobra mo naman akong purihin. Baka lumaki ng ulo ko niyan. Pareho silang natawa. Maya-maya ay nakarating na sila sa bilihan ng masarap na shawarma. Umorder sila ng tig-isa. Habang hinihintay, naupo sila sa maliit na mesa. Maliit ang espasyo kaya halos magkadikit sila. Medyo tumitindig ang balahibo niya dahil sa amoy ng pabango ng dalaga. Okay, sabi ni Cherry habang iniikot ang straw sa baso. May gusto kong sabihin? Napatigil si Andoy. Ano yun? Huwag ka munang kabahan, natatawang sabi ng dalaga. Hindi naman masama siguro tong sasabihin ko, pero baka magulat ka lang. Huminga si Cherry ng malalim, tumingin sa mesa, saka binalik ang tingin sa kanya. Andoy, gusto kita. Umawang ang bibig ni Andoy. Hindi siya makapaniwala na gusto siya ni Cherry. Naunahan pa siya sa pag-amin. Ano? Gulat na tanong ni Andoy. Ngumiti si Cherry at halatang nahihiya na. Gusto kita as in matagal na. Sinabi ko na kasi baka hindi mo alam. Gusto kong aware ka na special ka sa akin. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung ngingiti ba, iiyak o aalis para mag-sink in muna ang utak niya. Cherry, gustong-gusto rin naman kita. Pero hindi pa ako handa. Napalunok ang dalaga. Handa saan? Handang manligaw. Pumasok sa commitment kasi wala pa akong may pagmamalaki. Service crew lang ako. Estudyante pa. Binubuhay ang sarili. Wala akong ari-arian. Wala akong ipon. Wala pa akong nararating. Huwag mong isipin na ayaw kita. Ang totoo, kaya ako natatakot kasi seryoso ako. Gusto ko na kapag dumating yung araw na haharap ako sa magulang mo, may masabi naman ako. May maipakita naman ako. Lumipas ang ilang segundo, parang nagkaroon sila ng panahong mag-isip. Gusto niya ring ibigay yun kay Cherry. Nais niyang magdahan-dahan muna sila. Andoy, malambing na tawag ni Cherry. Hindi kita pinipilit. Hindi ako humihingi ng commitment. Sinabi ko lang kasi gusto kong aware ka na gusto kita. Kung kailangan mong magtapos sa school, mag-ipon, magtrabaho, okay lang. Maghihintay ako. Natawa si Andoy, pero may luha sa gilid na hindi tumulo. Sigurado ka? Baka magsawa ka. Baka magbagong isip mo. Hindi, umiling si Cherry. Alam ko ang gusto ko. Napahinga ng malalim si Andoy. Cherry, abutin muna natin ang mga pangarap natin. Tapusin natin ang pag-aaral natin. Ayusin natin ang buhay natin. Mas masarap magmahal kapag natupad ng mga pangarap. Maya-maya ay dumating ang shawarma. Kumain silang dalawa, minsan nagtatawanan, minsan nagkakatinginan. May halong kilig, lungkot at pag-asa. Pero mas matimbang ang saya. Sa kanyang pagtulog nang makauwi, hindi matanggal ang ngiti ni Andoy sa mga labi. Maraming nangyari sa araw na yon. Umamin sa kanya si Cherry at may tinulungan pa siyang matanda.
Ang hindi niya alam na ang simpleng kabaitan na yon ay magbubukas ng sunod-sunod na pangyayari sa buhay niya. Kinabukasan, bago pa man mag-alas 6 ng umaga, ramdam ni Andoy ang karaniwang tensyon sa fast food rush. Tumigil siya sa pag-aayos ng trays at napalingon sa bintana. Sa labas, isang mamahaling sasakyan ang nakaparada sa harap ng pinto. Maliwanag, malinis, at halatang hindi pangkaraniwan sa mga customer na nakasanayan nila. Nagulat si Andoy, ang matandang babae na eleganteng nakasuot ng mahabang damit at mamahaling alahas ang lumabas. Naglakad ito patungo sa pinto, hawak ang bag at ngiti sa labi. Andoy? Tawag ni Lola Imelda. Hindi maitago ni Andoy ang gulat dahil inakala niyang simple lamang itong matanda. Lola Imelda? Tumango ang matandang babae. Oo, ikaw ang crew na tumulong sa akin kahapon. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat. Kahapon nawala ang wallet ko. Hindi ako maka-order ng gusto ko at nagugutom ako. Napuno ng kakaibang damdamin ang dibdib ni Andoy. Halo ng gulat, saya at hiya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang simpleng fries at burger na ibinigay niya kahapon ay naging dahilan para doon. Opo, wala po yun. Gusto ko lang po na talagang magbigay ng pagkain dahil naalala ko ang lola ko sa inyo. Saad ni Andoy. Alam ko, sagot ni Lola Imelda. Alam ko at sobra akong nagpapasalamat. Hindi lang ako nagugutom kahapon. Naramdaman ko ang malasakit mo, ang kabaitan mo, at para bang bumalik ang alaala ng aking pamilya. Salamat, Andoy. Tiningnan niya ang matandang babae at napansin ang kakaibang detalye dito. Mga mamahaling alahas, bagong sapatos, maayos na bag, at damit na hindi pangkaraniwan para sa isang matandang namumuhay lang. Lola, mukhang mayaman po pala kayo. Bulong ni Andoy at napakamot sa ulo. Sorry po, naawa po kasi talaga ako sa inyo. Akala ko naman po wala kayong pambili. Para hindi po mas magmukhang kawawa kayong 4 na po ang binilhan ko. Natawa naman si Lola Imelda. Wala yun, apo. Ang mahalaga ay ang kabutihang ipinakita mo. At yun ay higit pa sa anumang pera o material na bagay. Kahapon, pinawi mo ang gutom ko at pinatibay ang aking loob. Salamat, Andoy. Sa isang iglap, napagtanto ni Andoy ang epekto ng maliit na kabaitan. Naalala niya si Lola Nena na palaging pinaaalala sa kanya na maging mabait, kahit gaano pa kasama ang mundo. Ano po ba? Ano po bang order nyo? Napangiti si Andoy. Tumawa naman si Lola Imelda. Oo, order na ako. Actually, kasama ko rin ang maliit kong apo. Napatingin siya sa batang nasa isang table. Naalala niya ang batang siya, na makalola talaga. Napangiti si Andoy at inasikaso na ang order ng matanda. Hindi lang yon ang araw na nakita niya si Lola Imelda. Madalas kasi itong sumimba sa church na malapit sa store. At napili nito na doon na kumain. Minsan kapag saktong katatapos lang ng shift ni Andoy, nagkukwentuhan sila ng matanda. Nalungkot po ako nun, sabi ni Andoy habang inaalala ang pinakamamahal niyang si Lola Nena. Wala po akong magulang na kinalakihan at si Lola Nena po ang nagpalaki sa akin. Si Mama kasi may ibang pamilya na po. Minsan po kapag kapos po kami sa pera at gutom po ako, mas madalas magpalamang po sa akin ng lola. Hirap po kami talaga sa buhay. Patuloy siyang nagkwento habang kumakain. Nang mamatay po si Lola Nena, parang nawala po ang lahat sa akin. May guilt po sa puso ko kasi wala po ako ron sa huli niyang sandali. Hinawakan ni Lola Imelda ang kamay niya ng mas mahigpit. Andoy, naiintindihan kita. Nakikita ko ang iyong pinagmulan, ang sakripisyong ginawa mo at ang pagmamahal mo sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung nasa ng lola mo ngayon, siguradong hindi siya matutuwa na sinisisi mo ang sarili mo. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling ngumiti ang matandang babae at ipinaliwanag ang tungkol sa mga kaibigan nito. Alam mo ba, Andoy, yung kaibigan ko na kumuha ng buong fries, may problema siya sa memorya. Medyo nagkakaroon siya ng mga lapses. Kaya iniisip niya na hindi niya ako kaibigan ng araw na yon.
Saka hindi naman talaga sila madamot. Sinabi ko na sa bahay na lang ako kakain dahil nga pinagluto ako ng anak ko na kauuwi lang. Napahinga si Andoy ng malalim. Bahagya siyang natawa. Nahusgahan niya patuloy ang matandang yon. Ang akala niya talaga, masasama lang ang ugali. Tahimik lang silang kumain habang unti-unting lumalalim ang koneksyon sa pagitan nila. Ang simpleng pagsasalong yon ay naging pagkakataon para ibahagi ni Andoy ang lahat ng pinasan niyang bigat. Ang pagkabata, ang gutom, ang kawalan ng magulang at ang pagkawala ni Lola Nena. Alam mo Andoy, ang kabataan mo, puno ng sakripisyo at hirap. Pero nakikita ko ang tapang mo at ang puso mo. Hindi lahat ng tao ay nakakaunawa sa ganitong bagay. Pero alam ko may magandang kinabukasan ka pa rin. Tumango si Andoy, hindi makapagsalita at iniisip niya na si Lola Nena ang nagsasabi nun sa kanya. Parang may taong nakikinig, may taong nakakaunawa at may taong nakaka-appreciate ulit ng kabutihan niya. Sa pagtagal, mas naging close niya si Lola Imelda. Pakiramdam niya, tinuturing siya nitong apo. Apong binibisita at palaging kinukumusta hanggang sa isang bagay ang inialok nito. Napatingin si Andoy. Ano pong ibig niyo pong sabihin, Lola? Ngumiti ang matandang babae ng mahinahon. Gusto kong tulungan ka sa pag-aaral. Pwede kitang i-sponsor. Lahat ng gastusin sa kolehiyo, sa training, kahit anong pangarap mo, Andoy. Hindi ko gusto na patuloy kang maghirap o mawala ng pagkakataon dahil sa sitwasyon mo. Huminto si Andoy sandali. Halos bumagal ang mundo sa paligid niya. Ramdam niyang pawis sa palad, ang mabilis na tibok ng puso at ang kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang alok na yon. Ano po Lola, hindi po yata ako karapat-dapat. Hindi po ako sanay. Hindi po ako... Natigilan siya sa pagbigkas bago muling magsalita. Kaya ko naman pong pag-aralin ang sarili ko. Kaya niya at alam niya yon. Pero minsan, iniisip ni Andoy ang totoo niyang pangarap. Noong bata siya, palagi niyang sinasabi kay Lola Nena na gusto niyang maging isang piloto. Pero malaking pangarap lang yon ng batang siya. Nang tumanda, mas napagtanto niyang hindi lahat ng pangarap ay madaling makuha. Kaya kung ano na lang ang mura na course, yun na lang ang kinuha ni Andoy. Hinawakan ni Lola Imelda ang kanyang kamay. Andoy, wag mong isipin yon. Napalapit ka na sa akin. Gusto kitang tulungan. Ano bang course ang gusto mong kunin? Gusto ko pong maging piloto, Lola Imelda, kasong mahal. Mahina niyang sabi. Napangiti naman ito. Maganda yan. Piloto, kaya kong bigyan ka ng suporta dyan. Ngunit kasabay ng damdamin ng pasasalamat, dumating ang takot. Pero paano po kung hindi ko kaya? Paano po kung magkamali po ako? Sayang naman po. Ngumiti si Lola Imelda, punong-puno ng pag-unawa. Andoy, okay lang. Lahat tayo'y nagkakamali. Lahat tayo'y natatakot. Pero minsan, ang pagkakataon ay ibinibigay sa atin. Hindi dahil handa tayo, kundi dahil alam ng Diyos at ng mga taong may puso na kakayanin natin. Naniniwala ako sa'yo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Oportunidad na yon, kaya lang natatakot siyang mabigo. Nakakahiyang mabigo dahil iba na ang magpapaaral sa kanya. Saka gusto kong makabawi sa Lola Nena mo, biglang sabi ni Lola Imelda. Napatingin siya rito. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Kilala niyo po ang lola ko? Tumawa naman ito. Binanggit mo pa lang siya sa akin. Iniisip ko na baka pareho tayo ng nena na kilala. May pagkakahawig din kayo. Kaya naisip ko na baka apo ka niya. At nang magpa-imbestiga ako ay tama nga ang aking hinala. Hindi ko alam at hindi ko akalain na makikita ko sa ganitong paraan ang kanyang apo. Siya ang nagtrabaho sa aming pamilya ilang taon na ang nakakalipas. Naging yaya siya ng aking mga anak noong maliit na bata pa lamang. Minahal namin siya na ang buong puso, apo. Napuno ng luha ang mga mata ni Andoy. Hindi niya alam kung paano magsasalita. Hindi siya makapaniwala na may makikilala pa siyang tao na may malalim na koneksyon sa Lola Nena niya. Bahagya siyang napangiti. Talaga po?
Naging yaya po ang lola ko dati. Nabanggit niya nga po yun sa akin pero hindi ko po akalain na kayo ang pamilyang yun. Natawa si Lola Imelda. Kahit ako rin, hindi makapaniwalang makikita kita. Kilala ko na ang Lola Nena mo noon pa. Mahal na mahal namin siya. Lalo na ang mga anak ko noong bata. Alam namin na mabait, responsable at puno ng malasakit si Nena. At masaya akong makitang ganoon ka rin. Naayos kang napalaki ng lola mo. Tumigil si Andoy. Pinipilit kontrolin ang damdamin. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagluha. Pakiramdam niya, may iniwan si Lola Nena na isang napakagandang bagay para sa kanya. Simula ng araw na yon, naghanda na nga siya para sa pagtanggap ng opportunity na iyon. Malaking hakbang yon, kaya may mga bagay na kailangan siyang iwan. Naghihintay ako sa iyo, Andoy, pero sure ba kung may aasahan pa ako sa iyo? Naluluhang tanong ni Cherry. Hinawakan niya naman ang kamay nito. Siyempre meron, Cherry. Hindi ako magpapaalam sa'yo ng ganito kung wala. Kahit nasa malayo ako, isipin mo sanang ikaw pa rin. Babalikan kita at tutuparin ko ang mga bagay na sinabi ko sa'yo. Sana mahintay mo ako, Cherry. Tumango naman ang dalaga. Siyempre maghihintay ako. Gustong gusto kita, Andoy. Ayoko nang tumingin sa ibang lalaki. Ikaw na ang nakikita kong makakasama ko. Ayokong pakawalan ng tulad mo. Pakiramdam ko magsisisi ako ng sobra kapag hindi naging tayo. Ayokong tumandang dalaga kaya umayos ka. Mahina siyang tumawa at mahigpit itong niyakap. Sisiguraduhin niyang hindi ito tatandang dalaga. Kapag bumalik si Andoy, ipinapangako niyang piloto na siya noon. Haharap siya sa mga magulang ni Cherry at hihingin ang kamay nito. Tinanggap ni Andoy ang alok na scholarship at nagsimula sa isang flying school. Hindi biro ang pagbabago ng mundo niya. Pero kinaya niyang mag-adjust at pangarap niya yon. Bukod doon, hindi na rin gaanong mahirap lalo na at may gumagastos sa pagpapaaral niya. Kapag may pagkakataon, pagtawag na lang ang komunikasyon niya kay Cherry. At kahit ganun, pareho na silang kontento. Wala silang relasyon pero naiintindihan nilang pareho na hinihintay nila ang isa't isa. Lumipas ang ilang taon mula nang tanggapin ni Andoy ang scholarship at magsimulang baguhin ang kanyang buhay. Ang batang palaging nagtitinda ng kung ano-ano at nagtatrabaho para makatulong sa lola, ngayon ay naabot na ang pangarap. Sa wakas, natapos niya ang pag-aaral, naging isang piloto at nagkaroon ng magandang trabaho. Umagang-umaga pa lang, dumating si Captain Andrew Ramirez sa crew lounge. Nakasuot na siya ng uniform, may hawak pang black pilot cap. Kahapon lang ay galing siya sa long-haul flight at ngayon ay naka-assign sa isang Manila-Singapore-Manila turnaround. Normal day, normal flight lang, kaso walang normal sa damdamin niya. Nag-aalala siya kay Cherry na hindi siya sinasagot. Ayaw niya pa naman na nagtatampo ang girlfriend niya. Habang hinihintay niya ang cabin crew briefing, nakaupo siya sa gilid at tinatadtad na ng message si Cherry. "Good morning, Captain," bati ng isa sa mga senior cabin crew. Ngumiti naman siya. "Good morning po." Pero napataas ang kilay ni Andoy nang mapansin na incomplete pa ang crew. "Ma'am, 4 lang po kayo. Dapat 5 tayo." "Papunta na po yung isa, Captain. New hair daw, sabi ng flight deck." Tumango si Andoy. Sige." Tahimik lang siya, nag-a-adjust ng tie, nang biglang bumukas ang pinto ng briefing room. At doon, para bang huminto ang mundo. Pumasok ang isang babae na naka-navy blue cabin crew uniform. Fit na fit, may silk na scarf, malinis na nakabanang buhok, at may dalang maliit na cabin bag. Pag-angat niya ng tingin nito, nagtagpo ang mga mata nila. "Cherry?" Nauutal niyang tawag sa kanyang girlfriend. Ngumiti naman ito. "Good morning, Captain." Napahawak si Andoy sa noo. Ikaw? As in ikaw talaga? Nasa flight ko. Cherry, ano to? Akala ko kung anong nangyari." Tumawa ang chief attendant. Captain, mukhang magkakilala kayo Tumawa si Andoy at hinila agad ang girlfriend niyang Pilya. Yes, girlfriend ko." Pero ang dalaga, pinipilit pa ring maging profesional sa harap niya kaya natatawa na lang siya.
Cabin crew Cherry de la Peña. Gustong gusto niya na itong halikan, kaya hinawakan niya na lang ang kamay. Wala nang pakialam sa ibang kasamahan. Miss na miss niya na si Cherry. Nag-apply ka? Saan? Kailan? Bakit hindi mo sinabi? Surprise! Sabay kindat ni Cherry. Nagsimula ang briefing pero hindi mapakali si Andoy. Hindi niya mapigilang tumingin kay Cherry. Lalo na't kabisado na niya ang bawat galaw nito. Pero ngayon, ibang level na. Ang dating simpleng casual outfits ni Cherry napalitan ng eleganteng cabin crew uniform. Ito ang tipo ng babaeng kapag dumaang naka-uniform sa airport, mapapatingin talaga ang mga tao. Sa eroplano, si Andoy ay nasa cockpit, habang si Cherry naman ay nasa forward galley. Inaayos ang safety demo kit at nagpa-final check. Pero hindi mapakali ang dalawa. Pinindot ni Andoy ang button nang marinig niya ang boses nito. Come in. Binuksan ni Cherry ang cockpit door. Nakasilip lang ang kalahati ng katawan nito. Napangiti si Andoy at namamangha pa rin. Okay ka lang? Tanong ng girlfriend niya. Hindi, sabi ni Andoy. Hindi ako okay. Parang gusto ko na lang bumaba at mag-date na lang tayo buong maghapon. Nagulat si Cherry at mahinang natawa. Ang landi naman, Kap. Focus muna sa work, baka magkaroon ng problema. Umiling si Andoy habang nakangiti. Ikaw ang problema ko. Hindi ako prepared dito. Cherry, ang ganda mo. Namula naman ang kanyang nobya. Andoy, professional tayo dito. Manahimik ka. Pero sige, gwapo ka rin. Napahalakak si Andoy at hinayaang bumalik si Cherry. Nagsimula siyang mag-ipon at hindi naglaon, nabili niya ang isang franchise ng store kung saan sila nagtrabaho. Isa lang yon sa mga negosyo nila. Subalit sa bawat simula, may mga nagtatapos talaga. Ito na po yung burger at fries na gusto nyo. Nakangiting sabi ni Andoy nang bisitahin niya sa ospital ang matandang-matanda na si Lola Imelda. Napangiti naman ito. Salamat. Gustong-gusto ko ito. Akala ko hindi ko na makakain. Hindi naman niya mapigilang maluha. Sinabi sa kanya ng mga kamag-anak ni Lola Imelda na baka hanggang bukas na lamang ang matanda. Yun daw ang sinabi ng doktor. Pero ayaw niyang maniwala. Bakit naman mamamatay agad ang isang matandang mukhang malakas pa at humihingi pa ng fries at burger? Pero kinabukasan ng gabi, namatay na nga si Lola Imelda. Napaiyak na lang si Andoy kaya niyakap siya ng kanyang asawa. Hindi lang simpleng kabutihan ang ibinigay sa kanya ni Lola Imelda. Dahil dito, parang naramdaman niya ulit ang pagmamahal ni Lola Nena. Kaya masakit din para sa kanya. Gayunpaman, matagal na niyang tinanggap na ang buhay sa mundo sadyang matatapos at walang makakapigil doon. Ang tanging mahalaga na lang na bigyan ng magandang alaala ang mga taong nawawala. At ang mga naiwan, babaunin din hanggang huling sandali ang mga yon. Ang kwento ni Andoy ay nagtuturo na ang kabutihan, sakripisyo at pagmamahal ay mahalaga sa buhay ng bawat tao. Kahit hindi ito laging nasusukat sa pera o bagay. Ipinapakita nito na ang simpleng pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga matatanda o nangangailangan, ay maaaring magbukas ng magagandang pagkakataon at magdala ng pagbabago sa ating mga buhay. Ang kwentong ito ay paalala na kahit maliit na kabutihan, kahit simpleng desisyon sa gitna ng hirap, at kahit pusong handang magmahal, ay may kakayahang magbigay ng pag-asa, magpagaling at magpasaya sa ating sarili at kapwa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.